Okay, let's continue sa ating second video clip, no, sa ating the Holy Fifth Month, May 1, no, year 2026, the Holy Fifth Month of the year, May 1, okay, 2026, alright? Now, let's go to the other scripture chapter verse, no, Romans ulit tayo, no, Romans chapter 8, no, verse 28 to 32, no. This one, I always read this, I always share this, no, every one day in a month, no. Alright, but they give us today earlier, no? O probably we read that already, no? Alright. Sarap ng pakaramdam ko, Kaya lang po, bigla na naman lumamig. It's become cold again. I suppose wearing a long sleeve already, but suddenly the weather's good and then suddenly drop down again, okay? It's getting cold again. You see my goosebumps. Alright. But it's okay, no? Okay? Now, let me read another Roma, no? Chapter 8, verse 28 to 32, no? And we know that all things work together, no, for good to them that love God, to them who are called according to His purpose, okay? Okay. Verse 29, no? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren, okay? Verse 30, no? Moreover, no, whom He did predestinate, no, then He also called, and whom He called, no, then He also justified, and whom He justified, then He also glorified, okay? Verse 31, what shall we then say to these, no, things, no? What shall we then say to these things, no? If God be for us, who can be against us, no? Yan ang sinasabi, no? Verse 32, no? He that spared not His own Son, okay, but deliver Him for all us, or for us all, no? How shall not be with Him also freely give us all things, no? Bibigyan ng libre, okay? Walang bayad, ibig sabihin libre lahat, okay? Now, let me read here in Tagalog verse, no? Mga taga-Roma, pahina 8, versikulo 28 hanggang 32, 20 hanggang 32, no, sa Tagalog. Mga taga-Roma, pahina 8, versikulo 28 hanggang 32. Sa Spanish, no, Romanos, kapitulo 8, versikulo 28 hanggang 32, okay? Excuse me, no? Now, let me read in Tagalog verse, no? At nalalaman natin, no, na ang lahat ng mga bagay na nakalalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa, okay? Versikulo 20, no, sapagkat yung mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman yan na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siyang maging panganay sa marami magkakapatid, no? Versikulo 30, no? At yung mga tinalaga niya ay kaniyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluluwalhati din naman niya, okay? Versikulo 31, no? At ang ating sasabihin sa mga bagay nito, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin, okay? Ang sabi ng versikulo 31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin, okay? Versikulo 32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay, no? Ng walang bayad, yung pala babayaran, okay? Ibig sabihin, magdadanas din tayo ng gano'n, okay? Hindi pwedeng libre, no? Yan ang maliwanag, no? Okay? Ang sabi, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, no, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, no? Bakit hindi naman ibibigay sa atin ang walang bayad ang lahat ng mga bagay, no? Nang walang bayad ang lahat ng mga bagay, okay? Yan sinasabi, no? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, now let me read, continue, no? Romanos kapitulo 8, versikulo 28 hanggang 32, no?
y sabemos que los que aman a Dios, no todas las cosas les ayudan y bien esto es los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Versículo 29, ¿no? Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Versículo 30, ¿no? Y los que predestinó, y estos también llamo, y los que llamo, y estos también justificó, y los que justificó, y estos también glorificó, ¿no? Versículo 31, que pues diremos esto si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Versículo 32, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas, okay? Yan ang sinasabi sa Spanish, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse. Let me look over here. What is in here first, okay? Okay, Hebrews, malayo pa, no? At least nabasa na natin yung God promises, no? I'm just worried na baka hindi na naman natin mabasa, no? Malampasan na naman natin, okay? Alright, now let's go to the Philippians, no? Magkasama yung dalawa, magkasunod, no? Maganda naman, magkasunod para yung daily bread, okay? Romans at saka Philippians, okay? Dito tayo sa ating Philippians chapter 3 verse 8 to 12, babasahin natin, no? Philippians chapter 3 verse 8 to 12, no? Ye doubters, no? I count all things but loss for excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, no? For whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, no? Versikulo 7, no? And be found in him, not having mine own righteousness, no? Which is of the law, but that which is true, the faith of Christ, that righteousness which is of God by faith, okay? Yan ang sinasabi, no? Verse 10, no? Verse 10, no? That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. Oh. Verse 11, no? If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. No? Verse 12, no? Not as thought as I had already attained. No? Either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehended that for which also I am apprehended of Christ Jesus. O, yan ang sinasabi, no? Ng ating Philippians chapter 3, verse 8 to 12, no? Now, let me read in Tagalog version, no? Talagang nilalamig ako, okay? Alright? Woo. Okay? Alright? Now, let me read in Tagalog version, okay? Dito tayo sa ating Tagalog version, okay? Mga taga-Pilipos, paina 3, versikulo 8 hanggang 12, okay? Here is in Tagalog version. Oo nga, at ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugyan dahil sa dakilang kagalingan sa pagkilala ko kay Kristo Jesus na Panginoon ko, at alang-alang sa Kaniya ay tiniis ko ang kalugyan ng lahat ng mga bagay, at inari ko mga sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo, no? Yan po, I take everything that what I have, no? Kalugyan, no? Inari ko ng kalugyan, no? And do count, no? Kalugyan, no? Suffered the loss of all things, no? I said, okay, it's fine, no? Do I have to be wealthy? Do I have to be rich? No. It's not. I'm not dying for that anymore, no? I'm happy because God He made me to be here, to be still here, no? To be with my loved ones, no? My family, have relatives, and that's the first reason I was here, okay? And of course, now He gave me this job to save other people, touch their heart and mind, not to force them, not to please them, not to beg them, okay? But let them free to hear the gospel word of God every day, no? Sa 24/7 every day, no? Sometimes early in the morning, sometimes lunchtime, sometimes noontime, sometimes
evening, sometimes late evening. No? What happened last night, that's the way it happens to me, okay? Talagang panapul ako, okay? They don't know, my wife, they don't know my sacrifice about here. No? They think I'm just still reading this. Why I do this? I said, don't worry. I'm working with them. No? Just stand still, no? Steadfast. No? Just trying to understand what I'm doing, okay? I'm not trying to be a perfect one here, no? But I trying to serve the Lord God in the best I can, no? In the best knowledge that I can do, okay? That's the way it is, okay? Now, basahin natin, no? Tuloy natin, no? Ang sabi sa versikulo, ulitin natin sa versikulo, no? Oo nga, ang lahat ng mga bagay na inari kong kalugyan dahil sa dakilang kagalingan sa pagkilala kay Kristo, Jesus na Panginoon to, naalang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugyan ng lahat ng mga bagay. Inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo, no? Para lang makamit ko si Kristo, no? Tinamo ko, no? Inari kong kalugyan lahat ng mga bagay. Versikulo 7, no? At ako'y masumpong sa Kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautosan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Versikulo 10, no? Upang makilala ko siya at ang makapangyarihan sa kaniyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kaniyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kaniyang pagkamatay, okay? Natutulad sa kanyang pagkamatay, okay? Versikulo 11, kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay, no? Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, no? Kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus, okay? Versikulo 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring hanggang 12 lang pala tayo, no? Hindi ako sa nagtamo na ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus, okay? Nagpapatuloy ako, baka maabot niya ako, no? Abutin niya ako sa kanyang pinanggagalingan, sa kanyang pinaroonan, okay? Mailigtas pa ako, okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read, no? Filipenses Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 12, okay? Y ciertamente aún estimo, ¿no? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual le he perdido todo y lo tengo por basura para ganar y Cristo, ¿okay? Versículo 9, ¿no? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia aquí es por la ley, ¿no? Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia aquí es de Dios por la fe, ¿no? Versículo 10, ¿no? Epende conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, ¿no? Y llegando a ser semejante en sí muerte, ¿okay? Versículo 11, ¿no? Si en alguna manera ilagasi la resurrección de entre los muertos, ¿okay? Versículo 12, ¿no? No que lo haya alcanzado y ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús, ¿no? Ha sido por Cristo Jesús, okay? Yan ang sinasabi sa Spanish, no? Ng ating Philippians, no? Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 12, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Dito tayo sa ating Colossians, no? Colossians chapter 3, verse 5 to 15, no? Medyo mahaba na konti to kasi dalawa yung nakita natin, pinagsama ko silang dalawa. Kaya naging kumbaga more than 5 verses each, okay? Nakakita tayo ng Romans chapter 3 verse 5, no? To 9, tapos nakakita rin ako ng 12, no?
So, isinama ko na, okay? Pinagsama ko yung dalawa kasi iisa namang chapter, okay? Colossians chapter 3 verse 5 to 13, okay? Here is the message, no? Mortify therefore your members, no, which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate, affection, and evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry, okay? Verse 6, no? For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, okay? Sa mga hindi sumusunod, disobedience, no? Verse 7, no? In the which ye or you also walk sometimes when ye or you live in them, okay? Verse 8, no? But now ye or you also put all of this anger, no? Wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth, okay? Kasi nasa lumalabas sa ating bibig, no? Sa ating bunganga, no? Versikulo siya, no? Lie not one to another, no? Seeing that ye or you have put off the old man with his deeds, no? With his deeds, no? Verse 10, no? And have put off the new man, no? Which is renewed in knowledge after the image of him that created him, okay? Verse 11, no? Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor circumcision, barbarian, Scythian, no? Ban nor D, but Christ is all and in all, no? Verse 12, no? Put on therefore the elect of God, no? Holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness, and mind, meekness, long suffering, no? Sama natin yung verse 30, no? Forbearing. Magkasama talaga yung verse 30, no? Forbearing one another and forgive one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgive you, no? So also do you, no? No, kung ano man pagkakasala ng isa, patawarin mo katulad ng pagpapatawad sa atin ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, okay? Alright. Now, let's go to our Tagalog version. Mga taga-Kolosas, pahina 3, versikulo 5 hanggang 13. Okay? Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Maliwanag po, ulitin natin yung versikulo 5, no? Kaya maganda tong ating Kolosas pahina 3 na to, okay? Kolosas pahina 3, versikulo 5 hanggang 13, okay? Ito sinasabi, pakinggan niyo mabuti, no? Sabi rito, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, no? Yung adultery, no? Karumihan, no? Masamang pita, no? Masamang nasa at kasakiman na siya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Yung ang pinaka-importante, yung Diyos-Diyosan, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Sinasabi ko sa inyo palagi, paalala, no? Hindi tayo tumatalima, ganun pa rin ang ginagawa natin. May nagpapaalala na, may nagbabasa na sa inyo, no? May nagsasakripisyo na magpaalala araw-araw para sa inyo, no? Hindi pa rin kayo tumatalima, hindi pa rin kayo sumusunod. Tuloy-tuloy pa rin kayo siyang ginagawa, no? Kaya tayo'y makakaranas pa rin ng mga sumpa na sinasabi, no? Hanggat tayo hindi naagwat at hindi nasamba sa tunay na Diyos, sa tunay na Holy Spirit, okay? Versikulo 6, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating, no, ang kagalitan ng Diyos, no, sa mga anak ng pasaway, okay? Yan po sinasabi ko, no? Binabanggit ko bago ko binasa to. Ibig sabihin, yun na yung sinasabi ko, no? Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating, no, ang kagalitan ng Diyos, no, sa mga anak ng pasaway, no? Nagkakaroon ng lindol, nagkakaroon ng putok ng bulkan, nagkakaroon ng baha, no, na hindi mo inaasahan, no, tapos magkakagulo. Iyan yung mga sumpa na sinasabi, no? Kasi tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman tunay na Diyos, hindi naman tunay na napako sa krus para sagipin tayo, okay? Ang tunay na Diyos ay ang napako sa krus, no? Ang kaluluwa, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na iisang Espiritu. Yun ang ibig sabihin, no? Yun ang tunay na Diyos, no? Hindi kahoy, hindi bato, hindi pilak, hindi ginto, hindi tanso, hindi bakal, at hindi pilak, no? Yung ibig ko sabihin, okay? Versikulo
versikulo 6, no? Na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Okay? Versikulo 8, dadapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. No? Mga ito, galit, kapuutan, paghihinala, pangnunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa iyong bibig. No? Minsan nabibigla tayo, no? Pag biglang minarinig ka, makakapagsalita ka ng hindi maganda, masasambit mo, mabibigla ka kasi madadala ka, magagalit ka, di ba? Iiwasan natin, no? Ibig sabihin, paglabanan natin, no? Huwag nating hayaang masabi natin, ibig sabihin, no? Pero wala, minsan nabibigla ka, nabitawan mo na, ano pang gagawin mo? Ang gagawin mo, di hingi ka ng patawaran sa Panginoon kasi nabanggit mo yung hindi mo dapat banggitin, okay? Versikulos, at dadapat ngayon sa inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, no? Galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay mula sa inyong bibig, okay? So, walang perfecto, okay? Perfecto sa atin si Tatay Digong sa kanyang mga gawain. Kaya lang, siyempre, nagkakamali din siya, no? Pero may dahilan naman. Kaya siya nagkakamali, nakakapagsalita, okay? Yan po ang dapat niyo maunawa, no? Kay tama, kay hindi, iwasang magsalita ng masamang bagay, okay? Huwag tayo magpadala, okay? Versikulo 9, huwag kayong mga bulaanan, no? Huwag kayong mga bubulaanan sa isa't isa, no? Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kaniyang mga gawa, okay? Kasi pag tumanggap ka ng ikalawang kapanganakan, hinubad mo na, binitawan mo na. Huwag mong isusuot uli, no? Sumuko ka na, Lord, patawarin mo ako, linisin mo ako, sagipin mo ako sa pagkakasa, iligtas mo ako. Tinanggap mo siya, niligtas ka. Tapos bigla mong isinuot uli yung damit na hinubad sa'yo, no? Yung tubig na pinaligo sa'yo, kinuha mo, iniligo mo ulit sa'yo. So, nahugasan na, nandun na yung kasalanan, ba't ililigo mo pa uli? Huwag na, no? Iwasan mo, paglabanan mo, ibig sabihin, no? Yan ang sumusunod sa Panginoon Diyos, no? Pero wala nga perfecto, kasi tao nga lang tayo. Pero hindi pa rin, no? Kaya perfecto tayo, kaya hindi. Pag lumakad tayo sa Diyos, magiging perfecto tayo, no? Kasi sumusunod tayo sa Kanya, okay? Versikulo 9, no? Huwag nga kayong mga bulbulaanan sa isa't isa, no? Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kaniyang mga gawa, no? Ano ba yung mga dating gawa? Sugal, alak, babae, no? Droga, no? Marami, no? Sobra sa kasakiman sa pera, sobra sa pagkaganit sa mga bagay, no? Gusto lahat kanya na, no? Kung anong meron sa iba, gusto niya, meron din siya, no? Mayaman din siya, magdadaigan, okay? Gusto niya power, kanya din ang power. Gusto nga niya lahat na kanya, okay? Nagiging sakim na, okay? Versikulo 10, at kayo yung mga bis ng bagong pagkatao na nagpapabago sa kaalaman ayon sa kalarawan niyang lumalang sa kanya, no? Lumalang sa atin, okay? Versikulo 11, dooy hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Hudyo na pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Esita, ng alipin ng laya, no? Ng alipin ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat, no? Kundi si Kristo ang lahat at sa lahat, okay? Versikulo 12, no? Mga bis nga kayo ng gaya ng mga hinirang ng Diyos, no? Na mga banal at binamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob at kahabaan ng kaamuan na pagpapahinuhod, okay? Versikulo 23, magtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, no? Na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin, no? Gayon din naman ang inyong gawin, okay? Alright. Now, let me read this in Spanish, okay? In Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Colosenses, no? Colosenses, no? Colosenses capítulo 3, versículo 5 hanggang 13, no? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, no? Malos deseos y avaricia, no? Y es idolatría, no? Versículo 6, no?
cosas por las cuales, ¿no?, la ira de Dios, ¿no?, viene sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Versículo 7, ¿no? 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais, ¿no?, en ellas, ¿no? Versículo 8, ¿no? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, ¿no?, de vuestra boca, ¿no? Versículo 9, ¿no? No mintéis los unos y los otros, habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿eh? Versículo 10, ¿no? Y revestido del nuevo, el cual conforme y la imagen del que lo creó si va riendo bando hasta el conocimiento pleno, ¿eh? Versículo 11, ¿no? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todas, ¿eh? Versículo 12, ¿no? De estos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿no? Versículo 13, soportándoos unos y otros y perdonándoos unos y otros si alguno tuviere, ¿no?, que contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿ok? Yan ang sinasabi ng ating Colosenses capítulo 3, versículo 5 hanggang 13, ¿no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Punta tayo sa ating Hebrews, no? Hebrews chapter 4, verse 12, okay? Hebrews chapter 4, verse 12, no? Yun nga natin to, no? Hebrews chapter 4, verse 12, okay? Yan yung babasa na sa devotion healing prayer na, okay? Hebrews chapter 12. Kahapon po, Hebrews chapter 13 yata tayo, no? Hebrews chapter 4, verse 15, okay? Ngayon, napunta tayo sa 16, okay? Kasi walang hanggang 16 niya, kaya ganun, okay? Sa ating Hebrews chapter 4, verse 12 to 16, okay? That's what we're gonna read, no? Here is the message, no? For the word of God is quick, no, and powerful and sharper than any two-edged, no, sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit, no, and the joints and the marrow, and a discerner of the thoughts, no, and intents of the heart, no. Verse 30, no, neither is there any creature that is not manifest in high sight, no, but all things are naked and open into the eyes of him, no, with whom we have to do, okay? Verse 14, okay? Seeing then that we have a great high priest, no, that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession, no? Verse 15, no, for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points, no, tempted like as we are, yet without sin, no? Verse 16, no, let us therefore come boldly, no, unto the throne of grace, no, that we may obtain mercy and find peace to help in time of need, no? To help in time of need, okay? Dito tayo sa Tagalog version, mga Hebreo, pahina 4, versikulo 12 hanggang 16, no? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, no, at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, na at bumabaon, no, hanggang sa paghihiwalay ng ating kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso, no, okay? Versikulo 23, at walang anumang nilalang na hindi nahayag, no, sa kaniyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay, no, ay hubad
at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pinagsusulitan. Okay? Versikulo 14, no? Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, no? Ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Okay? Versikulo 25, no? Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, no? Kundi isa sa tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin ngayon may walang kasalanan. Okay? Versikulo 26, no? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan, in times of need. Okay? Let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Hebreos, no? Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 16, no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta a partir el alma y el espíritu, no? Las coyunturas y los tuétanos, no? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Enojeico sa criada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas en los ojos de aquel y quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Versículo 14, ¿no? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿no? Retengamos, ¿no? Nuestra provisión, ¿no? Versículo 15, ¿no? Porque no tenemos un solo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados, ¿no? Versículo 16, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Okay? Oportuno socorro. Okay? Yan ang sinasabi sa Spanish, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Sa third video na tayo. Okay? Let's go to our third video. Kasi, basahin pa pala natin itong baka may habol pa natin bago tayo pumunta sa ating second video. Okay? Sa third video natin, no? Sa ikatlong video natin. Okay? Ito yung sa May 1 natin, no? Sa ating devotion here. Draw near. Okay? Let us then with confidence draw near to the throne of grace, no? That we may receive mercy and find grace to help in time of need. No? Hebrews chapter 4 verse 16. Okay? When you're facing a time of need, deep down you know you're unable to do things in your own power or strength. No? How do you deal with your feelings, no? Of inadequacy? No? Question mark. How do you manage to keep going? No? Question mark. The author of Hebrews offered a clear-cut, no? solution for followers of Christ. No? Draw near to the throne of grace. No? Forget about doing it sheepishly, no? Sheepishly or with shame. True, no? You need to draw near with confidence. It's okay that you need help. It's okay that you're needy, no? As a human, you have wickedness, no? You have weaknesses, no? You have weaknesses and imperfection, okay? As your Creator, the Lord knows all of this, and He's ready, no? And He's ready to step as your Creator, the Lord knows all of this, and He's ready to step in help you, no? The divine help He will give you is filled with mercy and grace, no? These gifts may seem, no, different from what you think you need, but they are perfect fit, no? But they are perfect fit, and they're yours once you draw near to your Heavenly Father's throne of grace. Okay?
Father, no, I humbly ask you for help, no. I can do things on my own, and I know it. Could you please pour out your mercy and grace in my life? Yan ang ating ano, okay? Now, let's go to our third video, okay? Sa third video na tayo, right? Alright, third video tayo.